kasama po natin ngayon si Miss Jessica Maranan. Siya po ay membro ng God and Development Advocate at Administrative Officer po. So alam naman po natin na ang Gender Development Office ay tumatalakay sa usaping may kinalaman sa advokasya ukol sa kasarian. Ayan, Miss Jessica, kamusta po kayo? Ayun, so thank you so much, Miss Jan, sa iyong pangumusta. Eto, okay naman, alive and kicking tayo, kahit na medyo maulan ng panahon, ayun. Yes. Pero talagang ang umaarangkada pa rin para po sa ating advokasya. Ayan, maraming salamat, Miss Jess. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa po. Okay, so ito na po ang ating unang katanungan. So, ano na po ba ang nagiging progreso or improvements na inyong na-observe sa gender-related initiatives over the past few years? Actually, Miss Jan, napakaganda yung tanong mo, no? Madami na kasi kaming na-observe na progress po when it comes sa gender-related initiatives. Kagaya na lamang ng pagkakaroon po natin ng awareness. Lalong-lalo na yung mga tao po na mga nasa laylayan. So nakita po namin doon na dati, alam mo ba, Miss Jan, dati kasi, yung mga tao kasi, kontento na sila ay nasa bahay lang. Yung mga na-i-interview po natin ng mga kababaihan, na nag-aalaga ng mga bata, nagluluto, gumagawa ng gawaing bahay. Pero after po ng series ng training and seminars, nakaka-receive po kasi kami ng feedback na nagsasabi po na nag-cursus sila ng kanilang pag-aaral para madagdagan yung kanilang kaalaman, nagtrabaho na sila dahil gusto na nila na may sariling kita din sila. At yung iba pa nga po ay nagsasabi na nagkaroon na sila ng kaliwanagan sa kung ano yung worth nila. Yun na yung napakaganda, na makita nila yung worth nila bilang isang tao. So, nakakatuwa nga lang po, Miss Jan, na sa ang dami na ng pagbabago. So, simula po nang tumuntong po ako ng GAD last 2018 kasi na-hire ako last 2018. Ano po? Opo. So, hindi lang po sa aming mga benepisyaryo, pati na din po sa mga barangay na nagre-request po sa amin ng training and seminars. Alam mo ba, Miss Jan, dati, hindi lang naman po, hindi po kami pinapansin. Opo. Ang GAD ay hindi pinapansin every time po na napunta kami sa barangay. How ironic na nagre-request po sila sa amin ng seminar, pero pagdating po namin doon sa lugar, ay hindi man lang kami ma-accommodate at wala man lang sound system na pwede naming magamit during seminar. So, kaya talaga, yes po, totoo po iyon. So, nagdadala talaga kami noon, Miss Jan, ng sarili naming chargeable na speaker para lang po sa kanila. Kita niyo po yung kita mo yung struggle namin noon na hindi pinapansin si God. Tapos makakarinig pa kami during seminar na, sige na, God, tapusin nyo na ng 20 minutes. Kasi gusto na namin mag-team building. Alam mo ba yun? Ang hirap ng ganang sitwasyon. So, yung pakiramdam ko na parang napipilitan lang sila sa seminar. Kaya lang po nila ginagawa yun kasi for compliance purposes kasi po si God ay kinukuha. Pero sabi namin talaga, yung gagawin naming seminar ay reflection po ng office namin. Kaya kahit na tinataasan talaga kami ng kilay, diretso pa din kami. Ang iniisip na lang po namin noon, Miss Jan, para yun sa mga taong naniniwala sa pagbabago. Para sa gender equality. Yes, tama ka dyan. Hanggang nga pong lumipas yung isang taon na pag-request po nila sa amin, nakita po namin na nagkakaroon tayo ng transformative action. Nakita po namin yung mga pwedeng magawa ni God. Nagpa-transform pala siya. Pero kami po, ang ginawa po namin, although nakitaan namin siya ng transformative action doon sa mga natatap po namin ng mga beneficiaries, ginawa po namin is nagpatuloy kami sa aming trabaho. Kahit na paunti-unti yung naniniwala nung time na yun. Kahit pa nga madami po yung nagsasabi, ay, yan, God na yan, pondo lang naman yan. Wala naman yan. Wala yung dating. Totoo yan. Totoo po yan, Miss Jan, ang mga sinasabi ko po sa iyo. Yan yung mga base sa mga na-experience namin. Yung po yung masakit po para sa amin. Ako po personally, dumating na ako sa punto na sabi ko, tama na siguro. Nakaka-discourage na. Nakaka-low moral na yung mga sinasabi na hindi naman ang kailangan si God. Kasi wala naman daw po talagang problema. So, kami lang naman daw po yung gumagawa ng issue. Pero sabi ko,
para saan ba yung pinaglalaban namin? Yes. Para kanino ba to? Oo. Mm-mm. Sino ba yung magbe-benepisyo nito? Mm-mm. So sa bawat tanong, Miss Jan, Mm-mm. turo sa sitwasyon na sige pa, Mm-mm. hanggat may isa, dalawa o kaunting tao na naniniwala sa aming advokasya, Mm-mm. laban pa. Yes. So, hanggang ako lumipat, yung mga ilang taon, grabe talaga, pinagdaanan po namin. Mm-mm. So, sa paglipas nga po ng mga taon, doon po namin nakita na kahit pa paano, unti-unti na pong nakikilala si God. So, unti-unti, nakikita po yung halaga ng aming advokasya. So, bakit? Sa papanong paraan? Alam niyo po, every time na pumupunta kami sa barangay to conduct seminars, hindi na namin kailangan magdala ng speakers. Uh-uh. Kasi, sila na mismo may dala at nakaset up pa yun. Mm-mm. Oo. At every time po na magkakaroon ng technical assistance patungkol sa God, Mm-mm. sasabihin na ng mga tao, sige, request tayo ng seminar. Dami dyan natutunan ko, lalo na sa mga batas. Mm-mm. So doon po, nakita po namin yung appreciation ng mga tao. Hindi na lang po basta pondo, yung nakikita nila kay God. Mm-mm. Ang nakikita na po nila ngayon, may impact na po siya sa tao. Yes, Oo. opo. Ay, napakaganda naman po ng inyong shinare, no, Miss Jessica, na nagkakaroon na po ng improvements doon sa mga barangay na hindi lang nila turing na parang pondo lamang hanggat, kundi ito po talaga ay may advokasya. At matanong ko lang, Miss Jessica, ano po ba yung mga programa na gusto nyong i-implement sa mga bawat? Tama po ba? Barangay din po? Nagbabarangay po kayo? Oo, nagbabarangay po kami, Miss Jan. Actually, ng technical assistance sa amin. Mm-mm. So every time po na nagkakanda kami ng technical assistance, lagi po nila, nakadepende po yun, Miss Jan, sa barangay. Mm-mm. Kasi may mga barangay na iba't iba yung mga pangangailangan. Like for example, may barangay na nagsabi sa amin, Ma'am, baka pwede nyo naman po kaming matulungan when it comes to livelihood programs. Kasi po nakita po namin doon na yung mga tao sa amin ay kaya pala nakakapag-commit ng crime is that is because kulang sila sa pinagkakitaan. Oo, may mga ganong depende po siya sa napupuntahan po naming barangay. Okay. Pero siguro yung sa mga initiatives na madalas na ginagawa po ni God. So, bukod sa pagpapalaganap po ng gender equality and women's empowerment, kasi we are on JEWE at focus po eh. Oo. So, since we're at JEWE advocacy, lagi po naming sinasabi yung pagkakaroon ng kamalayan ng isang tao, lalong-lalo na yung mga kabilang sa laylayan. Kasi doon nagsisimula po yung lahat. Kapag ka sila ay nagkaroon ng awareness, kapag ka sila ay nagkaroon ng kamalayan patungkol sa kaya nilang magawa o patungkol sa oportunidad, pwede lang Opo. Friendship? yung pagbabago. Opo. Yes po. Opo. Thank you. Okay po. Opo. Thank you very much. Medyo nawala ng konti. Opo. Okay po. Kayo po ba, tama po ba, yung pag sinabi natin barangay, nakikipag-ugnayan din po kayo, tama po ba kapag sa pagkakaintindi ko, ay nakikonekta kayo sa BAUSI, Violence Against Women? Connected po kami, pero dati kami po yung nag-handle para po sa violence against women. Kasi kami po kumukuha ng report regarding po dyan sa mga nagkakumit po ng abuse. Pero, nung nag-shift po, nagbago po ng takbo, because we are in a political arena, kasi nasa LGU tayo, napalipat ngayon, nung nagkaroon ng OIC si God, napalipat ngayon si Bausi kay CSSD, kay City Social Services Department. Pero kami ang nagbibigay sa kanila ng honorarium. Okay. Copy po. Yes po. Kaya meron pa rin relationship kasi nga po. At kami din po nagpo-provide po sa kanila ng mga technical assistance like for example, the training and seminars when it comes po sa violence against women. Okay po. Sige po, ma'am. Thank you very much, Miss Miss Jessica. Feel ko naman na Yes po. nabanggit na rin yung mga ilang katanungan ko, nasagot nyo na rin po. Ito na lang po, panghuli na lang, Miss Jessica. Ano po Yes po. ang inyong maibibigay na mensahe para sa mga kabataan o mga students para i-promote po ang gender equality at empowerment?
Actually, ang gandang tanong yan. Oo, kasi ako Miss Jan, every time nagkakanta ako ng speakership, lagi ko itong sinasabi. Mm-mm. Madalas kasi nagre-request sa aming speakership is yung mga schools. Mm-mm. So, sa last na napagkantakan ko ng seminars, lagi may nagtanong din sa akin yan. Mm-mm. Ano ba ang message mo sa aming mga estudyante? Mm-mm. Ito po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Sabi ko sa kanila, Mm-mm. lamang po yung may alam. Mm-mm. Alamin dapat po nila yung kanilang karapatan pagdating po sa God. Mm-mm. Kailangan, yung karunungan po nila ay madami po, lalo na pag pinag-uusapan yung usaping God. Mm-mm. Kasi po, sila po, o kayo po, Mm-mm. oo, ikaw ipatapatapa, Mm-mm. oo, kasi Oo. kayo po ay magiging boses po sa hinaharap. Mm-mm. Kayo po ang magiging katuwang po namin when it comes po para po makamit po natin yung tinatawag na gender equality and women's empowerment. So, ang gusto ko lamang po laging ina-advise sa kanila, lagi kong hinihingi sa kanila, tulungan niyo po kami. Oo, natulungan kami kasi madami pa po tayong laban na pagsasamahan. Ano po, Mm-mm. kagaya na lamang po ng mga laban na pinapalagana po ng mga traditional na tao kasi hindi po yun nawawala, Miss Jan. Okay. Na dapat daw po, wala na daw pong God dahil wala naman pong problema. Mm-mm. Pero sa totoo, meron po talagang po. Yes, merong problema. Napakalaki ng problema po natin kung pag-uusapan po natin ng gender equality. So, maging mapagmatsag po tayo kasi yung akala po natin na iba na yung yung akala po ng iba na maliit na problema ay malaki pala. Oh, Oo. okay. So, paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na gender justice society kung mabubuhay pa din po tayo sa kahapon? Mm-hmm. So, sumulong na po tayo. Oo, sumulong na po tayo. Lingunin natin yung nakaraan, pero wag na po natin itong babalikan. Dahil po yung kasalukuyan po, ito po ay laban na po para sa pagkakapantay-pantay. Nice. Yes. Ayan. Napakaganda po ng iyong sinabi, Miss Jessica. No, ito na po ang panahon. Maraming salamat po. Panahon sa pagkakapantay-pantay ng gender. Yes. Ayan, marami. Ayan, maraming salamat po, Miss Jessica. Ang dami po namin napulot na aral at impormasyon na makakatulong para sa kababaihan at kalalakihan. Dito nga po sa Regarding Sugal. Ayan, maraming salamat Thank you so much po, Miss Jan, thank you so much po sa pag-invite po sa akin na ma-share yung aking knowledge when it comes po sa gender equality. Maraming salamat po. Thank you po.